So ano nga sinabi sa inyo ng mga Diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Diba? Kaya po, Your Honor... Hindi nga, nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Ha? Yapo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Tsaka na natin sila pag na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas pa sila sa civil liability? Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isolid sa gobyerno. That is the only time when restitution can be done. Kasi mayroong court order eh. Pero sa ngayon, will you abuse your discretion na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito ang maganda pag-usapan mga kababayan. My goodness! DOJ! Ayun, napakanta ni Senator Marcoleta. Ang lupit! Ang ganda nito mga kababayan. So bago tayo magsimula, congratulations muna doon sa mga nabiyento ng pangpasardinas ni Boy Sarsa. So marami-rami na rin yan. Kaso yung iba hindi naman makita yung page ko kasi hindi ko naman kayo pwede ritong kuhaan ng details. Bawal dito sa YouTube. Huwag kayo maglalagay ng mga details nyo dyan, yung mga Gcash nyo. Dito nyo lang ako makokontak. Baka makahingi kayo ng Sarsa. Ayun dyan dyan. Dyan lang kayo. Dyan kayo mag-PM kayo, hanapin nyo. I-type nyo lang. Makikita nyo na yun sa Facebook mga kababayan. At syempre mga kababayan, maraming salamat po sa panonood nyo ng ating mga video. Yung mga ads hindi nyo ini-skip kahit pa paano meron tayong maliit na kinikita. Eto katibayan mga kababayan, mga kasardinas, kahit pa paano nakakatulong tayo. At syempre nanood ka, di ba? Subscriber kita. Kasama ka na sa nakatulong dito sa ating mga kababayan. Para alam nyo naman din, para at least susunod, hindi nyo i-skip yung ads kasi isa rin kayo sa nakakatulong. Ito, panoorin nyo to. Ito, panoorin nyo to mga kababayan. Isa rin kayo. Kung kayo yung mga sardinas, nandiyan kayo, ito, natulungan po natin sila. 1,000, 2, 3, 4, 5,000. Maraming salamat po sa mga nanood ng mga video. Maraming bagay po ito. Nagdinano po ng nanay ko. Thank you po. Thank you po. Yun, napanood nyo kumare, mga kumpare ko, mga subscribers. So yan po yung mga sinusweldo natin, kahit pa paano nakakatulong tayo sa ating mga babayan. Lalo dyan, kita nyo, nakakaiyak ng video, no? So napapanood yan sa aking charity work, sa aking page. Yung mga full video nandun. So pinakita ko rin po sa inyo, sa aking mga kasardinas dito sa aking YouTube, sa bilang DDS. So syempre, kailangan din natin tumulong sa ating kapwa kahit maliit, malaki, depende. Pagka malaki ang blessings, di malaki. Pagka maliit lang ang blessings, di hati-hati na lang. Kaya yung mga nabigatan ng mga pamilya ng mga sardinas, congratulations kahit pa paano. Sana masaya na kayo dyan sa naibigay ko. Right, kung gusto mo rin, mag-PM ka lang doon. Malay mo, mapipili kita. Di ba? So eto, balik na tayo sa ating content. Itong ating video mga babayan. Ito na nga, my goodness! Nakaw, ito napakaganda nito mga babayan, no? Kita nyo napakagaling ni Senator Marcoleta. Panoorin nyo mamaya yung full video. So mag-reaction muna tayo dito sa mga kawatan na nangyayari, no? Ito mga babayan, itong DOJ. No, talaga namang pinipilit niya pa yung kaalaman niya. Makikita nyo, di ba? Nakita niyo, wala sa batas, gagawa kayo. Baga, gusto na po nila mga babayan, itong kayamanan ng mga nakurap ni Diskaya ay kunin nila yung i-surrender na. Kasi nga wala sa batas yung ginagawa nila. Kailangan mo ng hatulan nitong Diskaya at mapatunayan na sila ay nagkasala. Doon malalaman na natin kung ganong kalaki yung ating kukunin sa kanila.
ito na nyo, mamaya dyan, mas panoorin nyo yung full video. Si DOJ nga, sabi niya, alam nyo ba, sabi ni Marcoleta, agkano ba ang alam nyo kukunin nyo sa... Hindi pa rin alam, ini-estimate pa. Ito kasi si Senator Marcoleta, mga kababayan, nasa aayon talaga sa batas. Kaya napakaganda po ang isang opisyal ng gobyerno, lalo pag ganyan sa mga senado na, yung mga attorney. Saka syempre, yung attorney hindi kawatan. At may pagmamahal sa Pilipino, sa bawat Pilipino. Kita nyo mga babayan, ang huling-huli naman po kasi itong mga demonyon to eh. Ang gusto lang yata mahuli yung mga butete. Yung mga nasa laylayan lang, yung mga mastermind ay maiwan, no? Malaya pa rin na nangakakurakot. At yung mga mastermind hindi po makasuhan o hindi makapaghimas na rehas. Kaya kawawa rin itong mga diskaya. Biruin nyo, binanggit na sa Tambaloslos, magiging state witness pa rin si Tambaloslos! Pokong ina! Hindi ba mga babayan, sinong di mag-iinit ang ulo dyan? Diyos ko naman! Kaya itong si Senator Marcoleta, high blood na rin eh. Biruin mo, kitang-kita nyo naman yung asabuatan at yung pagsasalita pa lang ng mga to halatado na po mga babayan na meron sila pinagtatakpan na mastermind. Ikaw ba naman, sige lang kayo ng dakdak ng dakdak ang makukulong yung nasa baba? Hindi naman po yan makakakuha ng pera, no? Ng kabang-kabang pera, bilyon, kung wala dun sa may taas. Huwag nyo naman gawing tanga ang mga Pilipino. My goodness talaga. Asa na, gusto nyo makulong lang mga butete? Yung mga buteteng laot lang ang makasuhan, makapaghimas ng rehas. At ito pa mga babayan, Diyos ko! Biruin mo pumayag na yung isang tanga na sige, bigyan natin ng witness protection. Tignan mo, biglang nagpalit. Di nawala na naman. Hindi na naman siya nabigyan ng protection itong mag-asawang diskaya. Doon naman, nakita nyo naman si Soto, sabi niya, pagbibigyan nyo pa kasi ng bodyguard, ng protection, ang daming pera yan, bilyon-bilyon. Kahit ilang pirasong bodyguard kunin yan, makakabili, makakapagbayad. Di ba? Ikaw nung kulang ka dyan sa batas, bakit ganyan kayo magsalita? Diyos ko naman. Naku, Diyos ko. Yan ang hirap sa atin eh. Kanya-kanya kayong kuro-kuro, kaya dapat bumaba na kayo dyan. Hindi kayo dapat nandyan nakaupo kasi naglalaro lang kayo dyan. Nagpapatawa lang kayo dyan sa kongreso eh. My goodness. Mamaya mga babae na panoorin nyo yung full video. Ang ganda na to. Ito lang, panoorin nyo yung full video na to. At makikita nyo kung ganong kalagaling talaga si Senator Marcoleta. Ito dapat ang magiging Vice President ni BP Sara pagdating ng tinakdang panahon. Yan dapat ang magiging Vice President. Sigurado ko sa inyo mga babayan na ang Pilipinas ay makakabangon muli. Alam nyo, isa pa. Kaya takot na takot sila kay BP Sara kasi pag ito nakaupo, lahat ng mga demonyong kawatan, nako po, sang-sang kayo mapupulutin. Si Boyeng Remulla, isang rin to eh. Isang troll, hindi troll, yung sabi ni Manong Chabet, yung asong ulol. Yung attack dog. Yan ang attack dog ni BBM. Kata nyo kailangan talaga, ang mission talaga ng mga ina-appoint ni BBM, mga babayan, ay pabagsakin, sirain ang mga Duterte. My goodness. Sinasabi nila, si BBM ang nakasiwalat ng mga korupsyon. Ikaw ang pumirma, Manong. Bakit ngayon? Yun doon sa may Ilocos, binanatan siya ni Manong Chabet. Araw at gabi, barat sa flood control projects, scam. Kulang na sa ilaw yung gumagawa kahit gabi para hindi sila makita. Kahit gabi wala nang makita yung gumagawa pa rin ng flood control. Putang ina! Hindi ba? Sino ba niloloko nyo? Tapos, isama natin si Manong Chabet. Sabi ni Manong Chabet, paano ako magkakaroon ng ghost project? Hindi nyo nga ako binigyan ng budget. Nako, bahala kayo dyan kay Manong Chabet. Manong Chabet, kayang-kaya mo yan. So, balik tayo dito bago tayo magsimula ng full video mga babayan. Bago matapos tong video, i-like niyo naman mga kumare, nakita niyo naman yung mga tinutulungan natin.
Oh, wala naman kaming sweldo rito, wala kaming boss, hindi kami binabayaran dito bilang DDS. Kayo mga nanonood sa amin, kayo po nagbabayad sa amin, yung panonood po ng ads, yung binibigay ni Lolo YouTube. Kaya kung bakit tayo nakakatulong sa ating mga kababayan, sa pagtsatsaga natin mag-vlog, sa magiging DDS, di ba? Maraming salamat po sa suporta nyo. I-share nyo yung mga video natin, lalong mas marami tayong views, mas marami tayong revenue, mas makakapagbigay pa tayo ng maraming sardina sa inyo! At sa ating, syempre, yung mas karapat dapat mababayan kasi hindi naman ako mayaman. Isa lang akong hamak na DDS vlogger na konti lang naman ang revenue. May mga naiipon-ipon, yan. At least, pag naipon, makakatulong tayo mga kababayan. Pero sa kabila ng mission natin mga kababayan, hanggang sa dulo, hanggang makapit natin ang ating tagumpay. Tagumpay na makulong ang mga demonyong butete. Ay hindi, wag butete, yung yung pating. Puro butete ang nagigisa mga kababayan palagay nyo Mars, kumpare ko dyan, mga subscribers. Papayag ba kayo? Comment nyo dyan, papayag ba kayo puro butete lang yung makukulong? Itong DOJ, haltado naman talaga nakakampi. Hindi ba? Wala sa saligang batas, wala sa batas, gagawa sila ng aksyon. Kukunin nila, biro mo, kunin yung mga kayamanan, mga nakurakot. Hindi nga nila alam kung magkano kasi hindi pa nga tapos ang yung hearing or about sa tawag dito, hindi pa nahatulan itong si ang Diskaya. Paano mo nga malalaman yung kukunin natin? Kailangan maimbestigahan muna kung magkano ang nakulambat nila. At para malaman natin pagkatapos ang hearing or yung mahatulan na, malalaman natin kung magkano ang kukunin natin. Yan yung gusto ni Senator Mercoleta. Woo! Diyos ka! Hindi ba mga kumare ko? Yun naman ang... ay nako. Sige na, panoorin rin ito mga kababayan. Itong si Senator Marcoleta. Tama na muna itong ating reaction video about dito. Kayo na humusga ha. Alam ko kaya kung bakit din na hindi binibigyan ng witness protection itong Diskaya. Malamang baka gusto nila itong gurgurin. Di ba? Walang walang tawag dito. Walang mga protection, witness protection. Anong balak nyo rito sa magkasawa? Gurgurin nyo? Nako pa! Yan! Ayaw nyo sila maprotektahan anong balak nyo dyan para hindi makakomanta, para hindi kumanta? Gurgurin nyo, gawan nyo na masama. Ay, nako, Diyos ka! Okay na humusga rito mga kumare ko, mga kumpare ko. At para malaman nyo kung ano talaga ang misyon at ang mga katarantaduhan nitong mga sabwatan nito. Tara, let's go! Panoorin mo hanggang dulo. Don't forget to like mga kumare ko dyan, mga kumpare ko. At mag-message ko sa ating, sa ating page. Baka mabigyan ka ng sardinas na napakasarap na sauce. Okay, play mo na yun, boy. Let's go! Alam mo ba, bata, kung sino yung gusto mong demanda? Wala kang kalaban-laban dito. So, under the standard, yung success rate mo sa prosecution, wala, zero ka dito So, umuwi yung tao, hindi lamang malungkot na malungkot, kundi frustrated siya. So, ito pong mga ganito yung lumilitaw. Maring tama rin po kayo na mayroong nangyayari na mga bagay na kinatutuwa ng ilan. Pero meron din pong downside kasi. Ang sinasabi natin, wag na yung masyadong highly technical na pag-uusap. Yun lang ma-feel sana ng tao na kasi po kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niya malalaman gaano karami po yung nakukorek natin. Anyway, kaya ko po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung Department of Justice sa ordinary na buhay po ng ating mga mamamayan. Yun lang naman po yung kasi po, kagaya po nung sinabi ni ASEC Jermar kanina, ang DOJ ay talaga namang siya yung ating principal law agency sang-ayon sa ating Administrative Code of 1987. Di ba ma'am, sinabi mo kanina? Sa napaka-importante po ng role na ginagampanan po ng DOJ. Earlier po in our work in the Senate, more particularly the Blue Ribbon Committee, this representation as the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung baha na yan para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng
objective na sinet ng inyong lingkod. Kasi ayoko naman ng na-pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang o maliliit na isda. Dapat yung matarget natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyong tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 members of Congress, House of Representatives. Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung Witness Protection Program, so nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the Witness Protection Program. So sumulat po ako sa Senate President, yun naman po yung dapat Sa kamalasan naman po, yung araw din na yun, nagkaroon ng coup. So napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. So nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, yeah, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP. Paano po? How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute? Kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa ng inyong dating secretary na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not a requirement under the law. But he insisted in saying, well, yeah, it's not in the law, but we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? I agree with the position of Secretary Boying Rimulyan, now the Ombudsman. Basically, it being one of the conditions. When we look at this, Your Honor, no, we're looking on the ultimate objective. Paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to, kasama rin po yung under the Witness Protection Program, kasama rin po sa pag-aaral ng atin pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under Rule 119 naman pagpasok po. Marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan, Your Honor. At itong mga bagay na to, pwede pa pong makapagdagdag. Ipapasa ko kay Chief Dong at ito po ay aming masusing pinag-aralan at ilalahad niyo po yung iba pa pong mga proseso tinitimbang. Wala pa pong sarado, Senator. Lahat po ay tinitimbang pa. If with the permission of the Senator, Hindi, ang ibig kong sabihin, Opo. kung ipipilit na merong restitution kahit wala sa batas, so how can you process the application, for example, of the applicant? Kasi, kapag tinignan mo yung, I think the applicable section is Section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law. Hindi ko maintindihan. How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan.
No, I'm talking about Opo. the WPP. Opo. What ang kalahatan ng sinasabi ninyo? Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban po. Kaya nga, but before you do that, Opo. you have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siya mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, ano i-restitute niya? How much? Sino magkukompute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang ano? Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin eh. Kaya nung pinipilit niya, and ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga kayo po yung ano eh. Ang DOJ is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic requirements of the law para lamang magkaroon ng nag-a-apply pa lang yung tao po eh. Imagine, hindi man natin masasabi kung ultimately magko-qualify siya eh. Or even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman nagagampanan ang tungkulin niya under the program, pwede mo rin siyang alisin eh. So, the point, Mr. Chair, is they cannot even begin to be processed under the law kasi naglalagay po kayo ng requirement which has not been included by law. Sino yung mag-explain ulit? Sabi? May I be educated on that? Yes, Mr. Chairman. I just wanted to make an attempt to reconcile the debate on this matter. There's actually no inconsistency. First, it is correct that under Section 10, the law provides for the qualifications for a person to be qualified as a state witness. Nandun po yung materiality at absolute necessity ng testimony ng tao at corroborated po to on its material points by other witnesses and that he is not the most guilty. Okay. Now, under Section 5, which refers to the memorandum of agreement that has to be executed between the DOJ and the potential state witness, nakalagay din po dyan yung necessary matters that should bind the agreement dito po sa Witness Protection Program. And under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kakausapin naman po siya, maaari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, What specific provision under that law? Section- Under that provision? Section 5 po says Ano nga, that basahin mo. before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement Okay. which shall set forth his responsibilities including the following. Oh, ano So nga? kasama po dun sa Ano mga nga, obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the May crime. civil judgment. No. We are saying legal obligations. Ang basis po ng legal obligations The basis of legal obligation is the law itself. is the law itself, Oh, which walang includes, nakalagay na restitution. Bakit mo ikokot yung which includes memorandum? po other provisions of law, including the civil code on unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read consistent and harmoniously Paano mo nga with other i-apply provisions of yun, the even law. the civil code? How can you apply? Paano, ano yung i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. Hindi ho. The Let me DOJ is distinguish. in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So, ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan para malaman at matuntun ang lahat ng civil wala obligation. pa nga pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman. Doon sa, kung ano po doon sa yung memorandum na unang sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution. Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi, ang word po dito ay civil and legal obligations. Understood po na ang legal obligations has many sources. Saan ang Kasama gagaling po, ang obligation? The law does not provide restitution in the first place. That is very simple. legal obligation po has a Huwag specific kayong definition. mag-imagine ng argument, Yusek. Magtatagal lang tayo rito. This is very simple enough. Apo. Anyway, ang sinasabi ko lang Kapag po, ka ba hindi provided ng batas, magiging reasonabling obligation under the provision you're quoting?
we are saying that legal obligations is defined under You the law. cannot- you And cannot legal even- obligations you includes cannot unjust use- enrichment. Your opinion will even matter here. That's your opinion. Ang pinag-uusapan natin is the requisite of law. Thus, the maxim expressio unius est exclusio alterius ring a bell to you? Alam po natin yun. Ang So, anong sinasabi ibig ko po, sabihin nun? Ang what is expressed excluded is not included. Kaya nga. You are including an opinion which was not expressly enumerated under Section 10 of the law. Hindi. We submit, Your Honor, that a witness can be processed under this program, but he cannot receive any of the benefits as stated in Section 5 unless the matter referring to legal obligations is reduced into writing in a memorandum. So, Yan Mr. po ang Chair, sinabi. the opinion of the USEC is trying to supplant the very clear and categorical provision of law. We submit, Your Honor, with just reading the text of Section 5. Your Honor, may I also add, we are trying to get to the bottom of the You are investigation. adding an opinion and you are supplanting the basic provision of law. You cannot do that. And sabi pa nga natin, the spring cannot rise higher than its source. Tama? Paano? Pati opinion mo, gagamitin natin. Sana wag ganun para hindi na tayo magtagal. Ano? Paano nyo mapoprocess ngayon ito, SEC, Bida? Kung ipipilit nyo halimbawa, tingnan nyo hanggang ngayon, what is the status of the application, for example, of the Discayas? I am not defending them. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify yung mastermind. Kung ayaw ninyong i-identify yung mastermind, that's a different matter altogether. So, kahit na wag nyo na siyang i-process, okay lang. Pero kung gusto nyo malilit na isda lang, kaya ayaw niyang i-process, nasa sa inyo yon. Nasa sa inyo yun. Kasi dito sa inyong presentation, yung office ng secretary, yung law enforcement program ninyo, yung percentage of successful prosecution, meaning conviction vis-a-vis acquittal, is 90.14%. Pero yung percentage of successful prosecution in cases with witnesses covered by the program, it's 95.3%. And then the third, percentage of successful prosecution in relevant cases handled by the DOJ prosecutors, 80.5%. So dito mas mataas talaga yung success if you will use the WPP. Hindi nga ako, nagtataka nga ako kung bakit averse kayo dun sa pag-process dun sa samantalang wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So ano mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor. To be consistent, the Department of Justice... No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin yung to be consistent. Okay. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang application. How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, di ba, kasama ako sa sindikatong ito. Di ba? At dahil sa kumita ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila
Kaya po, Your Honor, Hindi nga, nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Yeah, po. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Tsaka na natin sila na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas pa sila sa civil liability. Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isolid sa gobyerno. That is the only time when restitution can be done. Kasi mayroong court order eh. Pero sa ngayon, will you abuse your discretion na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? How can the Department of Justice do that? You're supposed to be the embodiment of justice. Mr. Thank you, Senator Marcoleta, and I would like to implore on the Department of Justice to reflect on the exchange between Senator Marcoleta and, of course, the members of the Department of Justice. It's something that the Department of Justice, the department might study carefully, analyze the situation carefully. I think the objectives are the same, no? To put people into account or hold people to account, and those who transgressed our laws should be put in jail. I think that is very clear in our objectives. I think the approach might be different, the opinions might be different, but let's reflect on it, no? Because ang gusto naman natin yung objective na may managot at may makulong at mabilis. We will do, Your Honor. Thank you very much. Yes. So while we take a break on this topic, I'll go to a similar topic, but not going into the legal aspect of it. But I just want to get a broader sense of where we are in terms of holding people to account and putting people to jail. May movement sa Department of Justice, alam naman natin. Si Secretary Remulla ngayon nasa Ombudsman at ngayon may bago tayong kalihim, may bago tayong secretary, and then may ICI na binuo. No? So, what is the role now of DOJ, the role of ICI, and the role of Ombudsman in this quest to hold people to account and put people in jail, those who transgressed our laws? So, anong ngayon ang role ng Department of Justice kasi parang may added body, no, yung ICI. No? So, paano yung itong interplay or anong mga roles nitong bodies nito? Ang basic po ng paghabol po sa mga tiwaling lingkod bayan na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin sa batas ay nakaatang mayorya sa Ombudsman. Noong 2012 po, merong Memorandum of Agreement ang DOJ at Ombudsman kung saan nagkaroon ng sanipuwersa, paano mausig, paano mapanagot yung mga tiwaling lingkod bayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.